Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 3 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 3 videos nga po ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga Sec Masters at aking mga Emperor. Maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ads. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa Storytelling Channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata. Tayo ay tutugisin mabuti ng mga kasundaluhan ng South Cloud. Kapag nangyari iyon, tayo ay malalagasan ng mga kasamahan. Oo Emperor Dado, ikaw ay kayang-kaya mo pang makipaglaban sa mga kasundaluhan ng South Cloud. Ngunit ang lahat ng ating mga kasamahan ay hindi na kaya lumaban dahil sa pagod na nararamdaman at puyat. Kaya kung aalis na muna tayo sa lungsod na ito, at maghanap ng ibang lugar na nasasakupan ng South Cloud, doon ay maaari tayo makapagpahinga ng matiwasay. At bago sumikat ang gabi, tayo nang tutungo sa imperyo ng South Cloud upang sumalakay na. Kaya kailangan na natin umalis Emperor Dado sa madaling panahon sa lungsod na ito. Baka ang mga ninanais natin lahat lalo ka na makuha ang pamumuno sa Empress ng South Cloud na si Queen Zilong ay hindi natin magawa. Alam ko na madami pang lugar sa South Cloud ang pwede natin mapagpahingahan. Kahit sa mga liblib na lugar muna tayo makapagpahinga, sapat na iyon Emperor Dado para mapawi lang ang pagod ng lahat. At mamayang gabi ay magawa na natin ang iyong mga binabalak, sabi ni Gotchi. Nang marinig ito ni Dado, ang pagka-Simon sa kanyang muka ay unti-unti nawala. At si Dado ay nagsalita at sinabi, "May punto ka Gotchi." At si Dado ay tumingin sa mga tulisan na kanyang pangkat. At nakikita nga ni Dado na hindi kayang lumaban ang mga tulisan sa mga oras na ito dahil sa pagod. At si Dado ay muling nagsalita at sinabi, "Bert at Gotchi, sige na sabihan nyo na ang lahat na tayo ay maghahanap na muna ng mapaglilipasan natin ng oras habang ang lahat ay nagpapahinga. Mas ligtas kung sa liblib nga na lugar na mayroon ang South Cloud Continent tayo magpahinga lahat. Dumaan tayo ulit sa kagubatan baka may makita tayo na pwedeng mapagpahingahan kahit sa ilang oras lamang. Upang mabawi ng lahat ang kanilang lakas. Kumilos na kayo Bert at Gotchi," sabi ni Dado sa seryosong tono. Nang marinig ito nila Bert at Gotchi, si Gotchi at Bert ay yumuko at sinabi, "Masusunod Emperor Dado." At si Gotchi ay tumingin sa lahat ng mga tulisan at sinabi, "Magsitayo na kayong lahat. Tayo ay maghahanap na muna ng pwedeng natin mapagpahingahan. Upang mabawi nyo ang inyong lakas. May mga sapat naman na tayong daladalang pagkain na nabili namin kanina sa loob ng lungsod na ito. At ang mga baluti nyo bawat isa ay ingatan nyo. Wag nyo iiwan ang mga baluti na pinamahagi namin sa inyo kanina. Dahil malaki ang maitutulong ng mga baluti na iyan mamaya sa ating lahat. Pagtayo na ay sumalakay sa imperyo ng South Cloud," sabi ni Gotchi. Nang marinig ito ng mga tulisan na kasakasama nila Dado, sila ay dahan-dahan tumayo mula sa pagkakaupo. At sila ay tumugon at sinabi, "Masusunod Pinunong General Gotchi," sabi ng mga tulisan. At si Gotchi ay tumingin kay Dado at sinabi, "Emperor Dado, handa na ang lahat. Maaari na tayo umalis sa lugar na ito," sabi ni Gotchi. Nang marinig ito ni Dado, si Dado ay tumingin sa 4 na tagabantay ng club kagabi na sumama na sa kanila. At si Dado ay nagsalita at sinabi, "Ngayon na isa na kayo sa aking mga kasundaluhan. Pangunahan yung 4 ang ating paghahanap ng isang lugar na pwede natin masilungan para ang lahat ay makapagpahinga," sabi ni Dado. Nang marinig ito ng mga tagabantay ng club na sumama sa kanila, sila ay medyo naguguluhan ngayon. Ngunit sila Perrin ay tumugon at sinabi, "Masusunod Emperor Dado,
At ang isa sa mga tagabantay ng club na ngayon ay nasa pangkat na ni Dado ay nagsalita at sinabi, "Sumunod kayo sa amin. May liblib na lugar banda roon na maaaring makapagpahinga ang lahat. Sa aming pagkakatanda may maliit na batis banda doon. Ang mga malalaking puno sa lugar na iyon ay makakapagbigay silong para sa ating lahat. At sa baba ng mga malalaking puno maaari ang lahat ay makapagpahinga." Sabi ng isa sa 4 na tagabantay ng club na ngayon ay kasakasama na nila Dado. Nang marinig ito nila Gotchi, Bert at Dado, si Dado ay nagsalita at sinabi, "Mahusay kung ganon. Pwedeng na nga ang lugar na inyong tinutukoy na pahingahan. Sige na kumilos na tayong lahat," sabi ni Dado. At nang marinig ito ng 4 ang isa ay muling nagsalita at sinabi, "Sumunod kayo sa amin Emperor Dado at kayong lahat." At ang 4 na tagabantay ng club na ngayon ay kasundaluhan na ni Dado. Ay naglakad na. At sila Gotchi at Bert ay nagkatinginan. At sila ay naglakad na din sa likuran ng 4. At si Dado ay sumenyas sa mga tulisan na kanyang pangkat at ang lahat ay naglakad na din patungo sa direksyon na tinatahak ng 4. At ganun din si Dado ay naglakad na din. Habang naglalakad na ang pangkat ni Dado sa imperyo ng South Cloud Continent, si Boyet ay inabutan na din ng umaga upang makatungo sa imperyo ng South Cloud. Dahil si Boyet ay binatilyo pa lamang at pagkilos nito ay hindi ganon kabilis na kahit si Boyet ay nagtataglay ng spiritual. Ngunit ang kanyang spiritual ay nasa average pa lamang. Nang makarating si Boyet sa imperyo ng South Cloud, si Boyet ay labis na nakatingala sa malaking gate ng South Cloud Continent. At si Boyet ay napabulong sa kanyang sarili at sinabi, "Kailangan ay makapasok ako sa loob ng imperyo ng South Cloud. Upang masabi ko mismo kay Empress Queen Zilong ang mga binabalak ng mga kasamahan ko dati na mga tulisan." Hindi ko alam kung bakit naglakas ng loob sila Dado at ang lahat ng mga tulisan sa pangkat ni Dado na sasalokahin nila ang imperyo ni Empress Queen Zilong. Alam naman nila ang imperyo ng South Cloud ay sobrang binabantayan ng libo-libong kasundaluhan. At ang mga kasundaluhan na mayroon ang imperyo ni Empress Queen Zilong ay sobrang lalakas ang spiritual na tinataglay. At si Empress Queen Zilong ay ganun din. Isa sa mga malalakas na empress si Empress Queen Zilong. Kaya paano nila napagpasyahan na salakahin ang imperyo ng South Cloud? Ano ang nagbigay ng lakas ng loob sa iyo Dado para pamunuan ang iyong pangkat para gumawa ng kabobohan na gawain? Tulad ng pagsalakay sa imperyo ng South Cloud. Ngunit alam ko din na hindi magdedesisyon sila Dado ng ganong kapanganib na gawain kung wala silang kasiguraduhan na sila ay magtatagumpay. Kaya kailangan ko mabalaan si Empress Queen Zilong, sabi ni Boyet sa kanyang sarili. Habang ito ay nakatingala sa malaking gate ng imperyo ng South Cloud. Habang si Boyet ay nabulong sa kanyang sarili. Ang mga tagabantay sa taas ng pader ng imperyo ng South Cloud ay nakikita si Boyet sa mga oras na ito. At ang isa sa mga tagabantay na nasa taas ng pader ng imperyo ng South Cloud ay sumigaw sa malakas na tono at sinabi, "Hoy ikaw, anong ginagawa mo sa tapat ng gate ng imperyo? Umalis ka na bago pa kami gumawa ng isang pagkilos at ikaw ay aming dakpin. Lubos na pinagbabawal ang pagtungo dito. Maaari kang maparusahan. Kaya umalis ka na," sigaw ng isa sa mga tagabantay ng gate ng imperyo ng South Cloud na nasa taas ng pader. Nang marinig ito ni Boyet, agad-agad itong sumigaw at sinabi, "Paumanhin ngunit wala akong masamang binabalak sa pagtungo ko dito ngayon. Ang dahilan ng pagtungo ko dito ngayon upang ang inyong Empress na si Empress Queen Zilong ay aking makausap. May mahalaga ako dapat sabihin sa kanya," sigaw ni Boyet. Nang marinig ito ng mga tagabantay ng imperyo ng South Cloud na nasa taas ng pader sila ay nagkatinginan at ang isa ay nagsalita at sinabi, "Nababaliw ka na ba? Ang aming Empress na si Empress Queen Zilong ay hindi basta-basta nakikipag-usap. Lalo na sa mga tulad mo. Kung ano man ang nais mong sabihin ay wag mo natangkain pa. Dahil walang oras si Empress Queen Zilong sa mga tulad mo," sigaw ng isa sa mga tagabantay ng imperyo ng South Cloud na nasa taas ng pader. Nang marinig ito ni Boyet, ito ay napasimangot at si Boyet ay nagsalita at sinabi, "Kailangan ko talaga makausap si Empress Queen Zilong sa mga oras na ito. Kailangan ko siya makausap. Papasukin niyo na ako," sigaw ni Boyet. Nang marinig ito ng mga kasundaluhan ng South Cloud na nagbabante. Ang isa ay nagsalita at sinabi sa ibang mga kasundaluhan,
Ilabas nyo lahat ang inyong mga bow at itutok sa kanya ang inyong mga arrow. Masyado matigas ang binatilyo na iyan. Ayoko magsayang ng panahon sa mga tulad niya. Sabi ng isa sa mga tagabantay sa taas ng pader ng Imperyo ng South Cloud. At sila ay naglabas ng kanilang mga bow. At itinutok kay Boyet. At ang isa ay muling nagsalita at sinabi, kung ikaw ay magpupumilit pa sa iyong mga sinasabi, hindi na kami magdadalawang isip na patamaan ka ng mga arrow. Kaya kung ako sa iyo ay umalis ka na at bumalik kung saan ka nararapat. Sigaw ng isa sa mga tagabantay ng Imperyo ng South Cloud na nasa taas ng pader. Nang makita ni Boyet ang mga arrow na nakatutok sa kanya. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!